Hindi naman surprise to dahil dapat in-expect na, dapat nga araw-araw may rally eh. Sa nangyayari sa bayan natin eh. Yun po yung term nila. Nung 28, di ba, meron dyan yung White Ribbon Rally, nung linggo. Okay? Linggo. Tapos, hapon, Martes. O, ilang araw lang. Rally uli. Di ba? Dahil walang ginagawa itong bayan natin, mga leaders natin, yung mga namumuno sa atin eh. So, habang pinipigilan nila yung mga taong bayan, habang hindi nila, pinagtatakpan nila yung mga nagnakaw, yung mga nagsamantala, ay expect mo na may mga rally talaga yan. Okay? Mababait pa nga yung mga Pilipino eh. Di ba? Sa paglalapas tanga sa atin, panggagahasa sa atin eh, very peaceful pa rin tayo. Nakita nyo yung nangyari sa ibang bansa. Di ba? Yung mga congressman eh, binigyan lang nila ng sarili nila 150,000 pesos worth ng kanilang yung housing. 150,000 pesos mga congressman nila doon sa, ano ba yun, Nepal. Ano nangyari? Yung mga tao lumabas. Di ba? Hindi lang nagrally ko lang may violence. Nagalit sila. Di ba? Inaabol yung mga politiko nila ng mga ganyan-ganyan. Anong nangyari? Di ba? Nagpalit na kaagad ng sistema ng gobyerno. Ano yon? Medyo radical yon. Sa atin, hindi natin ginagawa yon dahil tayo Pilipino, iba tayo eh. Mabait ang Pilipino. Yung pasensyoso. Di ba? Siguro, na ano na rin natin dahil 300 taon tayong naging, di ba? Colony ng ibang bansa. So parang tayo, susunod-sunod lang. Pero ako, naniniwala, kaya man natin yung mapayapang pamamaraan tulad nung 1996 na EDSA Revolution, darating ang araw na baka mapuno na itong mga Pilipino na ito na wala talagang, wala nang pag-asa na mabago, ay baka doon pumunta yon sa karahasan. Yun ang ayaw nating mangyari sa bayan natin. So sana, ito ngayon ang pakiusap, panawagan sa mga namumuno sa ating bayan na ayusin nila. Itigil na yung mga korupsyon na yan, panagutin at ikulong yung mga nandayan, mga nakaw ng darambong sa ating bayan. Yun lang ang pamamaraan para talagang maiwasan natin yung karahasan na ayaw natin mangyari sa ating bayan. Grabe. Sa totoo lang, Sir Rob, habang inaantay natin yung isa nating panauhin, gusto mo walang kasi na natin yung rapid natin. Sige, ikaw na magsabi kung anong ating next. Kasi sa totoo lang, may patutunguhan yung pinag-uusapan natin eh. Ayoko lang sundutin ng tanong si General because we know the fact that ang General po kasi pag nagsalita tuloy-tuloy at purong totoo. Actually, meron po pa siyang gagawin. Talagang pinilit lang po at pinakiusapan namin sila na magkaroon ng ganitong usapin. Gawa ng uhaw din naman ng ating mga kababayan dun sa katotohanan kung bakit talaga nangyayari ito sa ating bayan. So, General, I know that nagra-rush na po kayo. Marami nag-aantay sa inyo. Okay lang po ba na matanong ko po kayo? Kahit gawin natin mabilisan, yes or no, then pwede na po tayong kasi medyo nakukulangan kami. Bitin tayo masyado kay General. Alam niyo, marami pa naman pagkakataon. At what is important is he's with us today. Sa rapid fire po, yes or no lang po. Huwag na po natin explain. Okay. Di ba? Yeah. Parang, yes sir. Parang ganun lang. Yes or no? Sir. Walang in between Opo. Opo. Number 1 po, General. Yes. Pinakamalaking threat po ba sa bayan ngayon ay ano? Di ba corruption? Yes or no? Yes. Accountability naman po. Dapat bang walang BIP sa batas? Yes or no? Yes, dapat. Mapunta naman po tayo sa usaping plunder case. At dito po ay involved ang ating Senator Marcoleta. Dapat bang harapin ng sino man ang proseso ng plunder case sa korte? Yes or no? Dapat harapin, pero dapat tama yung mga paratang na yan. Yan. Tama yan. Yes. Meron siyang yes. Last na ba natin? 6 yun eh. Kasi nagmamadali si General. Sa impeachment naman po, dapat lahat matakil natin eh. Para malinawang kayong lahat. Legal ba at constitutional ang impeachment process? Yes or no? That's illegal, yes. Sa rally naman po,
Lalong-lalo na ito po ay nagaganap ngayon. At ito ay magpapatuloy sa akin pong pagkakaalam. Dapat bang maging mapayapa at legal ang rally? Yes or no? Yes. Pero hindi pwedeng maging surprise, di ba? Dapat alam ng tao. Araw-araw nga dyan sa Liwason, tagal namin dyan eh. Doon sa EDSA, matagal din kami doon. So, dapat habang walang pagbabago, hindi nila dapat expect na maraming rally. I think you're being monitored. That's why na-surprise sila ngayon. Siguro nakamonitor yung Liwasan. Baka may malaking camera doon. Sa paninindigan naman, sir, paninindigan nyo ba ang laban ninyo na paglaban sa katiwalian? Yes na yes. Okay, this time naman, bigyan natin ng pagkakataon makapagsalita muli ang atin pong panauhin because alam ko marami pa siyang gagawin. Sir, magbigay naman po kayo ng mensahe para sa ating mga kababayan at nanonood sa ating pong live podcast. Mga kababayan, muli, nandyan po tayo sa EDSA ngayon, sa People Power Monument. Kasama po natin, hindi lamang po ngayon ang nandyan ay ang Iglesia ni Cristo, kung sila aman ang mga namumuna dyan, pero nandyan na po lahat halos ng mga iba-ibang sektor, mga relihiyon, mga partido, mga affiliation. Tayo po ay makisama sa kanila. Ito na po yung pagkakataon natin na para ipakita, ipahiwatig sa ating mga namumuno sa atin. Hindi lamang yung ating frustration, kundi yung ating galit at pot. Dapat itigil na nila itong korupsyon na ito, matinding korupsyon na ito, sistematiko, halos sindikato na ang gobyerno natin. Panagutin ang mga lahat ng mga nagdakaw na yan, ang mga bilyon-bilyon mga pera ng taong bayan at ikulong. Yan ang gusto natin marinig, makita, mapatunayan. Hindi yung tulad namin na nagsasabi ng mga katotohanan, yung mga nagpuprotesta dyan ng maayos at matiwasay ang kanilang hinaharas, tinatakot, kinakasuhan at inaaresto. Okay po, magkita-kita po tayo dyan. Itong mga kababayan po natin na nasa gobyerno, mag-isip-isip din po kayo. Dapat po ay tulungan nyo yung bayan natin. Makiisa rin po kayo. Yung mga pulis at military, ayaw natin na kayo ay lumuwag sa batas. Ayaw natin ng mga forces na tumiwalag. Pero dapat tulungan at protektahan ang mga taong nagpuprotesta, ang taong bayan. At ito yung ulit natin, yung mandato ng ating mga armed forces ay of course to protect the people. Hindi natin sinasabing okay, magpudita kayo dyan o gibain ng gobyerno, kundi tulungan, protektahan ang mga tao na puprotesta. Huwag silang tatakutin, huwag silang haras, huwag silang gagawan ng kung ano-ano pamandyan. So mga kababayan, muli, inaanyayahan ko pong lahat ito ng pagkakataon po natin. Ipakita natin sa mamamagitan ng kapangyarihan ng mga taong bayan mismo na ginagarantiya ng ating konstitusyon. At sana matigil na itong korupsyon na ito at maayos yung ating bayan. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, General, at talagang sumasaludo po ang taong bayan or sambayan ng Pilipino sa inyo pong kagitingang ipinamala sa atin pong bansa. Salamat lang. Maraming salamat po, General Portis. Thank you very much. Walang baka naman natin si General. Alam niyo, kailangan tuloy-tuloy lang ang ating pong programa. Bagamat may isa pa tayong panauhin, hindi natin alam, baka may nawarrant na yun. Napaka-tactless ka talaga. But anyway, andito naman ang ating Sir Rob and of course, some of our vloggers. Ikaw na lang interviewin ko. Oh, sige. Sige. Sure. Okay, kayo po, Ma'am Penny, ano po ang panindigan ninyo rito? Dahil sinasabi nila na yung ano daw po, no? Sorry. Dali na. Okay, so saan na ba ako? May gusto akong itanong sa iyo. By the way, nag-announce ang INC today that they will still be sending their people, no, for the second day of this rally. And also, we've been receiving reports na para doon sa mga hindi nakakapunta, not within. Kung nasa Maynila ka, join us in the rally. Kapag ka mahirap talaga because you're in other cities,
like maybe in Visayas and Mindanao, we've also received reports certain cities na magsisimula na rin ang rally nila today. So, 6 yung nakuha ko so far na sinabing different locations. Ko-confirm ko lang po, then we will make announcements about it, na magkakaroon din ng malakihang rally in some cities across the Philippines. So nagigising na ang mga Pilipino, no? Wala na siguro sa tinatawag kaninang learn the helplessness, di ba? Yes. Tumatapang na mga Pilipino. Kayo po, Ma'am Penny, ano po yung desire ninyo na makita na magiging resulta ng rallying ito? Isang yung tunay na bago at totoong bansang Pilipinas. Nako. Why? Because sa totoo lang, pag nakita ninyo kung magkanong pera ang talagang nagamit, pero hanggang ngayon makita ninyo maraming homeless. Ilang pagpapahayag ang libo-libo, milyon-milyon, daan-daang libong kabahayan ang talagang naitayo. Pero makita mo marami pa ring homeless. Ilang mga ayuda ay binababa sa iba't ibang lugar na talagang nagiging maingay because of yung mga issues at saka may mga kalamidad. Pero pagkatapos ng photo ops, wala na. Kaya nga, ang Pilipino hindi naman pwedeng kumain ng 1 beses lang isang araw o 3 beses sa isang araw. Kailangan nating mabuhay dahil ang bawat Pilipino ay nangangarap magkaroon ng isang payak man daw pero malusog na mga anak at masayang pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak at magkaroon ng magandang oportunidad pagdating ng panahon. Hindi pa nga na ipapanganak, hindi pa nakikilala yung mga magulang na talagang magkakaroon ng pagmamahalan, may utang na pala yun. Hindi pa naiiri ng nanay, may utang na din pala sa laki ng utang ng Pilipinas. May madadagdag pa po, third quarter trillion ulit. Grabe. 1.15, right? Is that 1.15 trillion? Alam mo, Sir Rob, 1.27. lagi ko sinasabi dito sa atin pong live podcast, ang daming pera, saan mo ilalagay? Ang daming pera. Madali lang naman pong bili ng maleta. Yung maleta na ipagmamahagi na, naghati-hati na. Pagkatapos, yung mga nakakita, hindi daw mga totoo yung mga pinagsasabi. Natandaan mo yung kaso nung Napoles nung araw? Sorry Ma'am Napoles, bubuksan lang natin to. Pero nakita natin yung mga senaryo na wala na mapaglagyan ng pera, bathtub nilagyan. Kung saan butas, pinaglalagay yung mga pera. Kasi, if you can take the shame, paano naman yung iyong mga anak, mga pamilya, mga loved ones, matitake ba nila yan? Hanggang kailan? At hanggang kasukdul-sukdulan ng iyong greediness, kailan ka hihinto pag huli na ang lahat? Alam mo, Sir Rob, alam mo ba yung trillion kung gaano karami? Oo nga po. Paano mo nalaman? Nakakita ka na. Ako hindi pa po ako Nakakita ng trillion. Kasi nakakita ko yung dati, pinakita yung issue nung kay Napoles. Lahat ng butas sa bahay nila, pag inangat mo, may pera. Yung bathtub, may pera. Diba? Pagkatapos makita mo, pag umuulan, bumabagyo dahil nga kinurap nga yung flood control budget. Dinose pa, kumita na, may 20% na SOP na. Binanatan pa yun, walang tinira, pati patot panggulo sa larong text. Tingnan mo naman na nangyari sa akin. Binabaha, namamatay ang mga tao, nilalamig. Tapos ang dami nilang pera. Sabi mo nga, hindi ko na sasabihin kung wala ba silang konsensya, I will not ask. Because sabi mo nga, wala silang puso. Meron naman. Meron. Meron naman puso, hindi lang tinatablan. Manhid Panigay lang. ko manhid. Oo. Ma'am Penny, magpapaalam ako sa iyo. Kasi, yung mga vloggers na meron tayo dito and some members of media, lagi ko nakikita ito sa mga rally. Yes. So, this time around, I think they also participated in our rally in EDSA, di ba? Lagi natin nakikita, laging Yes. kasama. Yes, yes. Sa Senado, Oo, tama same ka people dyan. pa rin Oo. everyday.
Pero gusto kong matanong, okay lang ba silang tanongin? Actually, I want them to sit beside us. Oo nga, exactly. Oo. Ayan, I hindi ko na think- kailangan ipagpaalam. So, two at a time. Oo. Ang tanong, ganito lang. Pero para marami silang makapagsalita, bigyan siguro natin ng ilang minuto. Bawat isa, tapos Baka another mamaya, batch. magaya yan dun sa mga karaoke bar na ayaw na magbigay ng mikropono. And then, unlimited time lang. Ang tanong lang, two at a time. Pwede umupo rito. Ang tanong lang na gusto namin is, lagi kayong sumasali sa mga rally, pero ano talaga yung ultimately na gusto nating makitang resulta? Bakit tayo, how do you say that in Tagalog? Bakit tayo nagjo-join? At laging, we're always present in the rally. Because you guys are not always on your cameras, di ba? Hindi eh. May mga times na walang camera, pero nandun pa rin. Sumisigaw pa rin. And they are all very familiar. So, ngayon, bigyan natin ng upuan sila ngayon, Yes. no? So that marinig din ng mga tao, marinig din ng mga viewers natin, ano yung pinaka-ultimate na gusto nilang makita na magiging resulta ng rallying ginagawa. Huwag po kayong mag-alala, protected po kayo ni Ma'am Penny rito. Ako bahala sa inyo. Pagka Okay. dinampot kayo, ako magdadala sa inyo ng pagkain. Sige, dalawa, two at a time. Anyway, wait lang ha. Kasi Okay. kanina, bago niya ilatag sa inyo yung tanong na yan, tinanong ako ni Sir Rob. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng isang totoong bagong, di ba merong kinakanta tayo na bagong Pilipinas? Totoong bagong bayang Pilipinas na nakita natin yung mga talipandas ng bayan na tunay na naparusahan at nakita natin hindi sa kangkungan kundi sa malamig na rehas dahil makikita natin to na pantay ang pagkilala sa batas para sa mayaman at mahirap, hindi yung mahirap lang ang nakukulong. Di ba? Kaya isa yan sa gusto kong makita, Karab. At ngayon naman, dahil sa binigyan tayo ng pagkakataon ni Sir Rab at talaga namang yes without thinking dahil karapatan nilang madinig din bilang Pilipino, bigyan natin ng pagpupugay ang dalawang kinatawan ng mga vloggers. Ilan ba gusto mo? Oh, meron na po nagtataas ng kamay na Ito, si isa. Ferdinand. Upo na po kayo dito, tapos Ferdinand. pakilala po kayo sa sarili niyo mamaya. Sino pa? Alam mo, may nawala. Nasa harapan. Tatawagin ko yun eh. Nawala. O baka mamaya. So we'll give them Tumakas, 5 minutes tumakas. each. Can we give them 5 minutes each maximum? Yes. You want to call another one? Ayan, sir. Okay, sige. So you have your own microphones. Bago po kayo magsalita, please introduce your names because we always see you, tayo magkakilala, pero gusto natin makilala din kayo ng mga viewers natin. Please introduce your names. Yon. And then, later on, punta po tayo. And then your answer to ano talaga yung ultimately ang gusto nating maging resulta nung pagpunta natin sa mga kalye para mag-rally. Sige po, kayo po una. Good morning sa ating mga viewers at sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na tunay nga pong bahagi ng nagaganap na rally sa EDSA. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, isang OFW advocate, ex-OFW pero still advocate. Ako po ay talagang sumasama sa EDSA at naikiisa sa panawagan ng ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo. Hindi lamang po Iglesia ni Cristo ang nasa EDSA ngayon. Yan po ay iba't ibang organisasyon, iba't ibang sektor na talagang nagiging bahagi na po ng pagkakaisa dahil tunay nga po nagising na po ang mga mamamayang Pilipino sa sobrang kahirapan at uhaw na po sa isang tunay na pagbabago. Tulad ko po, isa lang po akong pangkaraniwang tao. Pero dahil nga po nakikita ko ngayon ng sobrang kapabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po na matuklasan natin na napakayaman pala ng bansang Pilipinas at mali-maleta na pera ang nawawala sa kaban ng bayan dahil napupunta lamang sa ating mga politiko na sobrang buwaya na. Buwaboy nga po ang tawag ko rito.
buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Ako po yung nakikisa dahil ako po yung naaawa na sa ating bansa na napag-iiwanan na po sa ating mga kapitbahay na Asian country. Lubog na po tayo sa kumunoy ng kahirapan. Kaya po ako talaga masidi ang aking pagkakaisa dyan sa EDSA para magising ang mga dapat gisingin ng mga politiko na talagang natutulog sa pansitan at wala nang inintindi kundi ang kanilang pamilya, ang kanilang mga hobby o mga kanilang pinagkakalibangan habang napapabayaan ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa at ang inuuna ay ang impeachment na kung tutusin, itong impeachment na ito ay wala namang kapakinabangan sa aming mga mamamayang Pilipino. At ako po'y nagagalit dahil laging ginagamit ang mamayan, taong bayan daw. Kaya sila ay nagpupursige na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo na sa kabila ng lahat na ang ating pangalawang Pangulo si Sara Duterte ay gumaganap sa kanyang mandato. Subalit siya ngayon ay pinupolitika at sinisira, winawasa para hindi makatakbo sa 2028 dahil ang tanging pag-asa ng bansang Pilipinas ay Duterte. Duterte muli ang tanging pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Kaya ako ang nakikiisa, hindi lamang po isang rally ito, maraming beses, kahit sa Senado kami aktibo, dahil gusto po namin gisingin ang mga politikong walang inintindi, kundi ang kanilang mga sariling pamilya, habang ang bansang Pilipinas ay naiiwanan sa lugmok ng dusa. Kaya kailangan pong gisingin sila. Kaya po ako, ang boses ng ating mamamayan, kung magkakaisa tayo, tayo po ang supreme. Tayo po ang tunay na gobyerno. Dahil ang tunay na pagbabago ay makakamtan lamang po natin kung tayong mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bansa ay nagkakaisa. Dahil tayo po ang tunay na gobyerno. Tayo po ang nagalang sa kanila, kaya tayo rin po ang mag-aalis sa kanila. Kung ang ating Pangulong BBM ay merong pagmamahal sa ating bansa, it's better to step down. Dahil yun lamang po ang nakikita kong solusyon. Kaya ako laging nandiyan sa EDSA dahil gusto ko po makita ang tunay na resulta na siya po ay magkusa sa kanyang puso na iwanan na ang kanyang posisyon at ibigay sa karapat-dapat na merong political will at mayroong pagmamahal sa ating bansa na iahawang ng bansang Pilipinas, hindi ang kanilang pamilya lamang. Tanging Duterte po ang nakikita kong pag-asa ng ating bansa. Kaya ako po si Ferdinand de los Reyes, Tubong Caloocan, ay nakikisa sa panawagan ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi po ito usapin ng reliyon. Ito po ay usapin ng ating next generation. Usapin ng bansang Pilipinas na dapat tayo ay magising at huwag tayong matulog sa pansitan dahil tayo po ay nakakahiya na pag-uusapan na po sa buong mundo na ang Pilipinas incompetent ang ating leader. Pangulong BBM, ako po yung nakikiusap sa inyo. Dati niyo po akong leader. It's better to step down. Mahal namin ang Pilipinas. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright. Mainit. Grabe. Mainit. Oo. Yun ang rason. Ba't sila nakikipaglaban? Dapat may sound effect tayo pag umiyak, glug, 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 glug. Actually, ako ganun ako mag-isip eh. Laging parang may sound effect. Tapos naiisip ko na may mga parang pelikula. Alam mo, tagos sa puso yung salita ni nanginginig. Pati lamesa ko, nanginginig ganun eh. Makita mo yung talaga, galing sa puso, yung bawat titik na nilalabas ng kanya pong Oh, and when you're given 5 minutes lang, you think about ano yung pinaka-importante. Lahat. Ano yung nasa puso mo that you can actually communicate in limited time, di ba? Yes. At galing, Kailangan di ba? talaga mabigyan ng pagkakataon ang mga nakikita nating mga kababayan na nakikita mo nagpapakamatay. Oo, dahil tayo lahat ang naaapektuhan. Oo, This is, totoo. hindi naman selective yung effect nung hindi magandang governance. Lalong-lalo na sa korupsyon. Makita mo yung salita niya kanina? Totoong-totoo. Makita mo yung sincerity kasi naiiyak siya. Sige. Issue. Okay, so this time around, pakinggan po natin ang isa pa po sa... Pakinggan po natin yung isa pang panauhin po natin na nandito ngayon. Kasama natin na upo. Siya din po ay magsasalita. No, we will also give him give him 5 minutes to, again, ang question ko sa kanila kanina is that, ano ba talaga, lagi natin silang nakikita sa mga rally. Pero ano ba talaga yung ultimate na desire or ultimate na outcome
na gusto nilang makita as at the end of all the efforts na ginagawa nila. Sige po, pakilala niyo po muna sarili niyo para po makilala Good tayo ng morning, mga sir. viewers. Good morning po. Good morning. First of all, I want to say good morning to Ma'am Penny and good morning to Sir Rov. And sa mga nanonood po ngayon sa kanya-kanya nilang mga bahay, good morning to each and everyone. And of course, thanks Ma'am Penny for the opportunity na nabigyan kami ng pagkakataon to also speak about the current events that is happening. So, bago ang lahat po, I would like to introduce myself. Ako po si Kuya Onin, the founder and national chairman of the Duterte Rider Supporters or popularly known as the DRS. So, bago po sagutin yung katanungan po kanina ni Sir Rob, I just would like to put a little history about our group, no? So, our group, as being their founder, as I represent the entire riding community as Duterte Riders, so our group was being organized and was being grouped as a DRS because of the abduction. We call it abduction of our Tatay Digong. No? Bakit po natin tinawag na abduction? Dahil po kami bilang ordinary Filipino citizens, we believe that those act, what they have done to Tatay Digong was unconstitutional. So yun po yung isa sa napaka dahilan kung bakit po nabuo yung aming grupo. Kasi po, kung yun ay constitutional, wala po kami sa lansangan and most probably, hindi po nabuo yung aming grupo. So, the reason why our group was formed as Duterte Rider Supporters is we believe that what happened to Tatay Digong was unconstitutional. And so from that day on, we never cease to participate in any rallies that pertains to unconstitutional executions by our government officials. In other words, kapag meron po tayong makitaan na merong isang mga execution na ginagawa yung ating pamahalaan, ay paniguradong makikita at makikita niyo po kami sa lansangan. Because we fight for what is just, we fight for what is right, and we fight for what is karapat-dapat na para po sa mamamayan Pilipino. At balik tayo po dun sa katanungan ni Sir Rob, kung ano po yung ultimate goal, no, ng aming pong pinaglalaban, because we've been all and every rallies. You've seen us in House of Representatives during yung pagbaba ni Martin Romualdez. You've seen us fight alongside with Leandro Libiste with pertains to the excise tax and not just that but also IBAT, no? Because we believe na wala pong problema doon sa IBAT na meron ng kasalukuyang gobyerno natin, but ang problema po doon sa paglustay ng mga additional taxes na pinapatong po natin sa mga bilihin natin, no? So, ito po yung ating pinaglalaban lagi kasi alam po namin na merong mga bagay na dapat po nating i-correct. At yung mga boses ng mamamayan ay hindi po tayo papayag na hanggang Facebook lamang, hanggang captions lang lamang, o hanggang marites lang po lamang. So kung wala pong ibang mga lumalaban, kami po bilang DRS, actually we also treat ourselves as Duterte warriors Because why? Kung wala pong lumalaban sa kalsada gaya po ng aming ginagawa, we are there, ready to dedicate ourselves voluntarily to fight against those who oppress every Filipino citizens. And what is our ultimate goal? Our ultimate goal is to pin down the number one mastermind of all this unconstitutional that is happening in our country. Hindi lamang po yung taong involved, kung hindi po ang taong may utak sa lahat ng syndicated plan. We call this syndicated plan because these are not only done by one government institution. These are not only done by one department of this government. This is done by all department of this
Philippine ano natin, no? Mga gobyerno natin. You have seen it in DPWH, you have seen it in Department of Finance, you can see it in almost every institution of this government, including the executive branch, no? Bakit po hanggang eksekutibo nakikita natin ang lantarang korupsyon? Because the mastermind is the head of the state, the head of this republic. He is the mastermind, and our ultimate goal is this mastermind to come down on his seat at tuluyan na nating itigil ang lantarang syndicated corruption that is happening in our country. Yun lang po, Sir Yong. Thank you very much. Alright, grabe. Exactly on time. Sa 5 minutes niya. Nagulat ako. Parang meron siyang timer. Sana. Maraming salamat po, sir. Thank you, thank you. Kayo po yung director dito, so you can give approval kung gusto yung meron pa tayong tawagin. Kasi may gusto pa akong tawagan actually. He's not a blogger, but I think he is a CEO. Baka gusto magsalita regarding the situation ng ating pong bansa ngayon. And of course, alam ko na kahit hindi siya blogger, sir, baka gusto mo magsalita. Nahihiya ka, namula ka agad. Shy siya. Anyway, lahat ng vlogger natin ay ready. Meron pa yata at, nagtaas ng kamay. Meron pa ba kanina?